Hello, Aries. Itong reading mo ay para sa next 7 days. Wait lang. Ayusin ko yung camera. Next 7 days, check natin. Energy short reading lang to. Oh, so nakikita ko dito, Aries, mukhang may mga something dito na unexpected. Pero maganda, huwag kang mag-alala. Sa area na unexpected mo kasi is the Four of Wands. This is celebration. Oh, baka merong some kind of celebration na paparating, hindi mo inaasahan, baka maimbitahan ka na dumalo. Pwedeng gatherings, reunions, party, or even wedding. May mga gathering socializing na hindi mo inaasahan. Or visitors. Pwede, bisita. May pagbibisita, whether ikaw yung bibisitahin or bigla ka na lang, ewan ko, may bibisitahin ka ba dyan, hindi mo ina-expect na mga ganon. Kasi parang may something ka na i-welcome i-receive sa bahay ninyo, visitor man yan or whatever. So, yung overall energy mo maganda, 10 of Wands. So, nakikita ko na magiging magaan na itong week na ito, na paparating. By the way, huhupa yung mga burdens mo rito with the 10 of Wands. And ito ay, completion. Kaya kung meron ka mga trabaho, ano man yung mga bagay na yan, meron na dito ang mga bagay na, matatapos na. Especially yung mga burdens. Ayan kung ano man itong mga, obligations, burdens na yan. Mag-e-end na yan itong next 7 days. Okay, so in terms of sa kaperahan, okay naman overall. Nakikita ko may stability ka naman dito. Actually, meron nga ditong mga bayarin, hulugan na maaaring matapos na So, yun na nga, sabi ko nga, makakaluwag ka in terms of mga bayarin, hulugan, financially, no? Meron lang mga tao dito, hindi ko alam, sa workplace to, specific. Pwedeng merong mga tao dyan sa workplace na hindi ko alam, pwedeng hindi mo kasundo or hindi ka nila type. Hindi ko alam kung may mga taong gumagawa ng intriga sa'yo dyan, sa opisina, sa trabaho. Kung sino man yan mga yan, meron bang mga naiingit sa'yo dyan. Meron lang mga ganong energy. Meron talaga mga may socializing talaga dito. Gathering, socializing. Lakas kasi 4 of Wands tsaka 3 of Wands. Kaya yun na nga, sabi ko nga mo kaming mga pagsi-celebrate dyan. May mga cheers Parang may mga, alam mo yun, nagto-toast kayo Parang ganun. Ngayon sa love life, nakikita ko, so, yung iba sa inyo, kung may relationship kayo, wala kayong dapat ipag-alala kasi going strong, steady, stable energy with the 4 of Wands. So, nakikita ko mukhang sa mga couples dito, mag-asawa man kayo or in a relationship, iba parang wala naman kayong problema. May mga bagay nga lang kayong dapat i-address dito, i-confront sa isa't isa, harapin, pag-usapan, ayusin. So, overall, wala akong masisense na mabigat na problema, kundi yun lang. Kailangan maging honest na lang kayo sa isa't isa. Pag-usapan yung mga dapat pag-usapan, harapin nyo yung mga problema ninyo, no? Maging vocal, maging communication is the key. Yun yung nafe-feel ko when it comes to sa love life. Taurus, reading mo,
sa susunod na 7 days. Kung kailan makarating sa iyo to, doon magbibilang yung 7 days na sinasabi ko. Kahit na anong year, month pa to dumating sa iyo, lahat ng reading ko timeless. Ang ganda. So, nakikita ko dito for you is growth, expansion in terms of career mo, sa business mo, personal growth man yan, sa career growth. Maganda yung cards para sa iyo. Nandyan din yung opportunity sa iyo kung balak mo mag-explore ng opportunity sa ibang lugar or sa ibang bansa. Nakakita ako dito ng magandang position kung specific na meron kang position, title na tina-target, gustong ma-achieve, personal goal mo man yan sa career mo or sa business mo. Nakikita ko na nandun yung potential ng growth ng pagle-level up or promotion or yung mag-land ka sa gusto mong position na tina-target mo. Nakakikita rin ako dito ng magiging successful yung mga projects, ano man yung mga gagawin, magagawa mo yan confidently with the King of Wands. So, ang key is maging confident ka sa lahat ng mga gagawin mo. Itong next 7 days na to, mapa-love life man yan, mapa-personal na ano man yan, goal mo or sa career mo, sa business mo. Learn to set boundaries, limitations, by the way, with the 9 of Wands. Okay? Maghintay ka. Yun yung sinasabi. Kung tungkol saan man to, hindi ito yung time na mag-give up ka. Kasi meron ditong something na malapit ng makumpleto matapos. And kung mag-quit ka ngayon, mag-give up ka ngayon, hindi mo maaabot yung glory na yon. Kasi kung kailan pag-give up ka na, maaaring dun darating yung hinihintay mo eh. Or dun mangyayari yung dapat mangyari. So kung akong tatanungin, don't quit too soon. Okay? In love life man yan, in career, no? Kasi nakakita ko pwedeng iba dito nagkakaroon kayo ng problema. So, punta na tayo sa love life, no? Sabi ko nga, pwedeng nagkakaroon kayo ng problema, pwedeng iba sa inyo dito, LDR. You're dealing with a person na taga-ibang lugar, taga-ibang bansa, ang lakas ng energy ng ganun. Pero, kunin nyo lang kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Okay? So, nakikita ko rito, pwedeng hinihintay mo siya or hinihintay ka niya. So, mali yung word ko eh. So, ang ano dito is, ang susi dito, kung ano man yung conflict ninyo, kung yan man ang concern dito sa connection ninyong dalawa. Be patient. Kumbaga, dugtungan mo pa yung pasensya mo. Yun lang yung masasabi ng barahan na advice para sa iyo. Okay? Kasi parang may waiting period dito eh. Kaya nga yung sinasabi ko kanina na pagka nag-quit ka kagad, sayang. Parang ganun eh. Pero syempre, choice mo pa rin yan. No? Hindi naman kita pwedeng pakialaman sa decision mo. Kasi meron ditong person na meron kasing gusto kanyang puntahan. Actually, gusto ka neto. Gusto niya mag-make na move. Pero meron something dito na hindi niya magawa yung gusto niyang gawin or hindi siya makapag-reach out sa'yo or hindi niya ma-express yung feelings niya sa'yo. Pwedeng hindi ka rin niya mapuntahan. Hindi ko alam eh. Yun yung nafe-feel ko eh. Pero gusto kanyang i-pursue eh. Gustong i-pursue eh. That's why may waiting period dito. Yun na yung nasa-sense ko. So, mga signs dito, napakaraming fire. Aries, Leo, Sagittarius, pero pwede rin may water. Gemini, reading mo for the next 7 days ito. Kahit kailan man makarating sa ito, anong year man, anong buwan, lahat ng reading ko rito timeless. Kung kailan nakarating sa ito, doon pa lang magka-count yung 7 days, next 7 days. Mga signs na lumilitaw sa mga cards mo, merong Pisces, merong mga Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, pero pwede rin may Aries, Leo, or Sagittarius. May mga matters dito related sa bahay, sa pera. Ang lakas ng energy ng ganun. Pera, bahay, family,
Pero huwag kang mag-alala kasi overall, nakikita ko naman is stability. With the Ten of Pentacles, with the King of Pentacles, and even with the Three of Wands. So, sa Three of Wands mo, nakakasense ako na hindi mo ina-expect na merong mga opportunity na darating sa'yo and hindi lang isa yon, Gemini. Yung iba dito, opportunity pa sa ibang bansa, makapag-travel, makapag-expand kung businessman yan. Nandun yung growth, nandun yung expansion, nandun yung leveling up pagdating sa personal growth, sa career mo, or even sa business mo. Or even sa family. Sa love life, sa family, nakikita ko may expansion dito. Nakakasense ako ng pagpapamilya. Hindi ko alam kung kayo ay kasal na or papunta pa lang doon sa path na yon. Meron something dito na pinaghahandaan for the future, pagsisave ng pera, para sa stability, para sa pang long term. So, magjowa man kayo, may asawa, nakikita ko na itong relationship na ito is magtatagal, magiging stable, or even magkakapamilya, magkakaanak. Magiging, something na pang matagalan ito. Pagpapamilya, kaya kung kayo, wala pa kayo asawa, walang anak, na ito na yung nafe-feel ko na path na pupuntahan ninyo expansion. Something na pang long term, something na talagang stable siya. Mapa-love life man yan, mapa-career, no? Merong mga bagay dito related sa family, inheritances, yan. Pera. Specific yon. Baka yung iba nakaka-relate kayo doon. Merong energy dito ng person na good provider, stable, practical-wise, magaling sa negosyo. So, ang nakikita ko is a comfortable na buhay kung yan ang mapapangasawa mo o jowa mo. Reliable siya, stable, may pagka-conservative, minsan may pagka-boring din. May mga bagay din na mabibigyan na ng clarity with the Moon card, no? May reveal dito with the Moon card reversed. So, kung nag-expect ka ng mga bagay dito na mabibigyan ng kaliwanagan, ito na yung sign na yun, yung Moon card. Okay? Cancer, ito na yung reading mo para sa susunod na 7 days. Kung kailan man makarating sa iyo itong reading na ito. Lahat po ng reading ko rito ay timeless. Mga signs na lumilitaw dito sa cards, dito sa reading mo, maraming fire dito. May mga Aries, Leo, Sagittarius, pero pwede rin may Gemini, Libra, Aqua, or Cancer, Scorpio, Pisces. Oh! So, may unexpected dito. Heartbreak, tears, pagkabigo, ending, or betrayal, Cancer. Expect mo na yung mga bagay na yan. Meron something na mahirap tanggapin, na hindi mo inaasahan. Pwedeng bigla ang ending, bigla ang betrayal, separation, tears, no? Pagkatalo, pagkabigo, lahat ng mga painful na maaaring pwedeng mangyari. Something talaga na magiging mahirap, masakit sa'yo, or malungkot para sa'yo ito. And hindi mo inaasahan na mangyayari yon, no? Nakakakita rin ako ng offer dito, ang ganda. So, in terms of business, sa career mo, baka may opportunity dyan, baka may job opening, or referral, or increase, promotion, offer, mga ganun. Yun yung maganda nakikita ko rito. Nakikita ko rin na makiklear na yung mga obstacles pagdating sa mga goals mo kasi baliktad na yung 7 of Wands and nakikita ko na yung iba kung meron man kayong mga kakumpetensya, may mga conflict man dyan sa paligid ninyo, is makiklear out na yung mga yon. So may mga gusot, may mga conflict na maaayos na dito sa home man yan, sa work or sa love. Nakikita ko is a great deal of mga pain in the ass, mga sagabal doon sa path mo, yun yung mareresolba mawawala makiklear. Okay? Ngayon, when it comes to love, parang merong hindi masaya dito, malungkot, nag-iisip.
pwedeng hindi na masaya sa relationship or hindi masaya sa kung anong nangyayari ngayon dito sa inyo. Kasi may mga tears, may kalungkutan, may pagiging solo. Meron din ako nasa-sense na energy dito na parang dead ma energy, cold, detached. Nag-iisip eh. Pinag-iisipan ng mabuti eh. Whether ikaw yan o yung person mo. Or laman ka ng isip niya, or laman siya ng isip mo. Kunin nyo na lang kung ano yung nagre-relate sa inyo. Pero nakikita ko may offer, whether ito ay reconciliation, peace offering, or it could be a proposal kung meron mang tao na mag-express ng interest sa'yo. Kaya lang, ang dating nito kasi ni Four of Cups is parang meron ditong mag-aalok, lalapit, ipipresent niya yung sarili niya. Kaya lang parang hindi naman interesado yung isa or pwedeng dead ma energy lang. Okay? Hello Leo, ito na yung reading mo para sa next 7 days. Kailan man makarating sa iyo ito. Timeless reading naman po lahat ng readings ko rito. Check natin ano yung mga dapat mong malaman. Mga signs na lumilitaw dito sa cards mo, meron ka ditong Virgo. Yes, strong energy ng Virgo or other earth signs. Pwede rin mga Gemini, Libra, or Aquarius. Ako. So, mukhang may problema, hindi mo inaasahan darating Leo. Mukhang mapapaisip ka na naman dito. Ayun. Meron dito ng unexpected eh. Hindi ko alam kung problema yan. Basta something na mapapaisip ka talaga. Hindi mo inaasahan na naman yan. Baka hindi mo inaasahan na may problema, may stress ka, or may mga bagay ka na naman pagpupuyatan dito, or kailangan mo pag-isipan ng mabuti. Kasi ang lakas ng energy dito na ito yung mga matters na talagang pag-iisipan mo. Mapapaisip ka ng malupit. Yun na yung masasabi ko. So for some of you, nakikita ko dito is a period of reflection paparating sa inyo. Solo mode. Low-key mode. Meron kasing pagre-retreat, pagde-detach with the hermit. Self-reflection kasi yan. So nakikita ko parang magte-take ka ng time para, yun, maglalaan ka talaga ng oras sa sarili mo eh. Para pag-isipan to. Hindi ko alam kung ano tong bagay na ito. Andun yung, yung pagre-reflect, pag-iisip. Itong mga next 7 days. So, hindi ko alam kung is it still related doon sa problema mo. No? General reading to, by the way, kunin nyo na lang kung itong mga bagay na ito ba ay tumutugma sa personal ninyo, sa career nyo, or sa love life ninyo. So, ang isa sa mga pinag-iisipan mo whether to, ito sa love life. Iniisip mo kasi dito, pag-iisipan mong mabuti kung mag-i-stay ka pa ba or mag-move on ka na. Maghihintay ka pa ba o hindi na? Yun yung isa sa pinag-iisipan mo pagdating sa love life. Yun yung pagmumuni-munihan mo. Pero nakakasense talaga ako ng energy dito na, merong something na magbabagabag sa isip mo eh. Hindi maalis-alis sa isip mo itong next 7 days na ito. Pwedeng person mo yan. Pwedeng yun nga yung bagay na pag-iisipan mo whether to stay, to move forward na lang. Magdesisyon na lang ba? Parang ganun eh. So, when it comes to pera, career, business, mukhang maganda. Mukhang may mga rewards kang aanihin with the 9 of Pentacles. Overall, maganda yung sales. Maganda yung kikitain mo rito. Andyan ang stability. Andyan yung magiging very satisfied ka. Magagawa mo yung mga dapat mong gawin. Maraming earnings. Magagawa mo itong bagay na to successfully kung ano man yung personal, sa business, or sa career mo. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko for you, Leo. Virgo. Reading mo for the next 7 days, kung kailan man makarating sa itong reading ko. By the way, lahat po ng reading ko dito ay timeless.
Kaya kahit anong petsa, anong month pa ito makarating sa inyo. Mga signs na meron dito sa cards mo, Taurus, Libra, or other earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, pwede rin may mga fire, Aries, Leo, Sagittarius, or other air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Wow! So, nakikita ko dito, hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan na, ewan ko, meron something dito na mabibigla ka, kailangan mo mag-decide agad-agad. Nakikita ko at dahil doon sa pabigla-bigla na yon na kailangan mong mag-decide, pwedeng hindi ka makapag-decide ng maayos or magkamali ka about doon sa decision mo na yon. Okay? Kasi meron something dito na mabibigla ka eh. Mapipersa kang mag-decide agad-agad tapos pwedeng magkamali ka pa doon sa decision na yon. So beware pagdating doon. Yung iba dito, naghihintay kayo ng offer, opportunity, mukhang hindi pa ngayon yon yung big break na inaasahan ninyo yung opportunity na yon. So, nakikita ko dito, Empress is abundance, fertility, creating something. So, yung iba, very fertile kayo, kung mga gustong magka-baby, kung nagpaplano kayo, good sign yun. Pero kung wala kayong plano, ingat kayo kasi dito yung prone kayo na mapregi or makapregi. So, nakakasense ako dito ng parang may ito turn down na offer. Hindi ko alam kung ikaw ba yung marireject dito o yung i-reject mo itong offer na to. Romantic man ito, business or sa career mo. Meron something dito na madidelay. Yes, nako, madidelay. Baka regla na talaga yung promise. Basta meron something dito na madidelay at maaaring majontis. In terms of relationship, to eh, itong person na to, interesado siya. Interesado siya. Kaya lang alam mo yun, mabagal lang talaga kumilos tong person na to, Virgo. Easy kasi to eh. Go, alam mo yung slow, steady, ganun. So, iba sa inyo kung relationship to, tingin ko lang steady. Magiging going steady yung connection ninyo. Although, andun nga yung high chance na merong mapregi. Meron ditong potential, nandun yung interest, pero parang meron kasing hindi siya nag-i-initiate. Oo. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yon. Dapat magte-take ng action pero hindi nag-i-initiate eh. Hindi ko alam kung naghihintayan, nag-aalangan mag-initiate, nag-aalangan mag-take action o simulan. Meron something dito by the way. May delay sa mga bagay na dapat sisimulan. Kung ano man yan, in love man yan or in career. Okay? Libra. Reading mo for next 7 days, kung kailan na makarating sa itong reading ko, Libra, kasi lahat naman po ng reading ko ito ay timeless kahit na anong petsa, month or year pa ito makarating sa inyo. Mga signs na meron dito sa cards mo, pwedeng meron kang mga kaparehong air signs, Gemini, Libra, Aquarius, pero malakas yung energy ng mga fire, Aries, Leo, Sagittarius, pero pwede rin namang may water, Cancer, Scorpio, Pisces. Libra, hindi mo inaasahan pero magkakaroon ng mga intriga dito, magkakaroon ng mga chismis or mga inggitero-inggitera sa paligid mo. Oo, pwedeng ikaw yung magiging topic or target netong mga tao na to, chismoso-chismosa, inggitero-inggitera. Pwedeng may mga ganyan conflict sa workplace man yan or kung saan. Ngayon,
Unexpected delays when it comes to transactions. Sa business man yan, sa pagta-travel or anything related sa work. Meron delay. Meron ding delay when it comes to communication. So, kung may mga hinihintay ka, phone call, email, may mga meet up dyan, whether sa trabaho man yan or pag may meet up with kung sino man tong person, may mga delay, pagta-travel, etc. Yung mga ganun. May mga bagay dito na magpapa-slow down nagkukos ng delay with the 8 of Wands reverse. Hindi ito yung something na hindi mo makokontrol, hindi mo talaga inaasahan. Okay? Ngayon, meron ditong nabo-broken heart kung sa love life ito. Meron ditong nasasaktan. Hindi ko alam kung ito ay paparating na separation pa lang, breakup, or nangyari na. So, by the way, pwedeng sa iba sa inyo, past, present, or future energy to, wala akong control sa mga ganyan. Meron kasi akong nakikita mga conflict dito, karibal, possible na may mga third party, na maaaring yun yung pag may mga selusan, may mga awayan, insecurities, may pagtatalo, and eventually nakikita ko pwedeng mauwi sa breakup or matinding away or even tears kung meron man dito mga nakakalungkot like loss. So, yun yung mga possibilities. No? Pag-aaway, mga painful na pag-uusap, disconnection or breakup or cool off. May mga bagay kasing pagtatalunan, hindi mapagkasunduan dito. So, nakikita ko talaga dito, may mga kakompetensya ka sa career mo man yan, sa negosyo, or even sa relationship. Kasi may competition Maaari ka talagang magkaroon ng kabiguan dito hindi lang sa love life yon kasi merong pagkatalo, may loss dito sa dalawang cards na to. And mahihirapan kang tanggapin yung ending na yan o pagkatalo, pagkabigo or loss na yan. Sa love life man yan or sa ibang aspect. May panghihinayang, may regret, may loss. Merong pagiging unable to accept. Masakit na loss or ending or pagkatalo. Yun yung mga nakikita ko rito. Okay? Scorpio, reading mo for the next 7 days. Kung kailan man makarating sa ito, anong month man, year, or petsa. Lahat naman po ng reading ko dito ay timeless. Balasahin natin. Mga signs na lumilitaw dito sa cards mo, may mga fire dito, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin namang may Pisces or Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. So, dun muna tayo sa area ng hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan na magiging very challenging itong situation na to. Situation man ito o person na kakaharapin mo, hindi mo inaasahan na maraming mga sagabal dito or magiging mahirap or maraming kukontra dito, ang daming struggles. So, nakikita ko dito is nakadepende na lang talaga sa iyo to kung hanggang saan, hanggang kailan mo to ilalaban, hanggang kailan ka magiging persistent, no? Hanggang kailan mo ipupush ito. Ito yan. Daming challenges. Obstacles and challenges. Mahihirapan ka talaga bago mo ma-achieve yung gusto mong outcome, goal, or victory. By the way, kasi baliktad din ang 6 of Wands mo. So, nasa sayo yun Gaano ka ka-persistent na i-push ito, ipaglaban ito hanggang huli para lang ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve, marating mo yung gusto mong marating, or mangyari yung gusto mong mangyari in personal growth man yan, in career or in a relationship. Definitely na this is something na kailangan mo talaga siyang ipaglaban, no? Oo. May strength ka, may persistence ka para lang
para lang maipaglaban mo yan. Kailangan may ganun ka. Meron ditong mga bagay na kailangan mo i-defend kung ano talaga yung deserve mo. Especially sa mga kung ano yung dapat mong matanggap dito. Basta kung ano yung karapatan mong, yung feeling mo na deserving ka na yun yung ma-receive mo eh. Dapat kailangan mo pang ipaglaban eh. Parang ganun eh. So sa tingin ko kung may mga bagay ka na ine-expect kung magiging successful yan, mukhang sa ngayon hindi, mukhang hindi mo pa makukuha yung achievement na yan, goal or success na yan. Oo, yun na yung nafe-feel ko. May mga bagay dito na hindi mo matatapos with the Eight of Pentacles. Pwedeng ito ay maraming pending na trabaho, matatambakan ka, pero parang meron something dito kasi na hindi mo siya ma-accomplish, makukumpleto eh. Maring merong failure na matapos mo yung task na yan or mission or goal na yan, whatever. Basta, meron dito something na hindi mo to matatapos lahat. Kahit upuan mo pa yan, itong susunod na 7 araw. Medyo marami. Oo, baka hindi mo maabot yung deadline, hindi mo makumpleto, matapos lahat-lahat. Kaya nga siguro hindi mo pa makukuha yung outcome, yung goal na yan dito. May mga bagay na nakapending dito with the Hangman. Expect delays. Pagdating sa love life, napakahirap na itong kakonect mo kasi ito yung parang ang daming parang against all odds yung feeling pagdating dito sa connection ninyo. Alam mo yun, parang ang daming kontra, ang daming sagabal. Ang mahirap para makuha mo itong person na to. Ang daming mga kailangan i-sacrifice yun. May mga dapat kang i-sacrifice with the Hangman eh. May mga bagay dito na talagang kahit na anong gawin mo, wala ka talaga magagawa dun sa situation na yun. For some of you, magkakaroon ng period ng pause pagdating sa kakonect mo, baka magkaroon ng pause, no? Parang may tumigil muna. Basta pause, hindi naman sinabi na putol na talaga, pero parang andun sa stage na. Parang naglaylo, nag-time out muna, or parang nawalan muna ng connection, parang ganun eh. Pero hindi, parang nabitin eh, nalagay sa alanganin. Parang mayroon nakaput on hold. Hindi sure kung magtutuloy ba to or whatever. Parang ganun. Parang nakahang, naiwan sa ere. Parang ganun. Okay? Sagittarius, reading mo for the next 7 days, anumang month, petsa or year makarating sa ito, lahat naman po ng reading ko dito ay timeless. Bigyan natin yung mga dapat mong malaman. Mga signs dito, pwedeng may water, Cancer, Scorpio, Pisces, pwedeng may air, Gemini, Libra, Aqua, or Fire, Aries, Leo, Sagittarius. May mga bagay na maaaring hindi maging successful for you. Alat, Sagittarius, kung ako tatanungin, baliktad yung Wheel of Fortune mo, baliktad pa yung Ace of Swords mo. So sabihin na natin, when it comes to opportunity, pwedeng hindi pa ito yung magandang timing para sa'yo, hindi pa ito yung maswerte, hindi pa ito yung big break or opportunity na inaantay mo, no? Actually, may mga bagay dito na magiging mahirap para sa'yo with the Ace of Swords, especially kung may mga problema ka. Magiging mahirap sa'yo masolve itong problem na ito.
So yun, para sa akin may mga bagay dito na hindi pa matatapos, hindi pa maaayos, mareresolba with the Wheel of Fortune, Ace of Swords reversed, kung ano man yan. Sa personal mo man yan, sa career mo, or sa relationship mo. May mga bagay dito na may tendency na dahil may unfinished business, dito na tayo sa love life. Feeling ko lang may mga unfinished business dito. Feeling ko lang may mga problema dito pagdating sa love life mo na hindi pa talaga tapos kahit gustuhin mo, hindi pa rin maaayos, mareresolba yan sa ngayon. In the next 7 days. Yun yung nafe-feel ko. Okay? Pero definitely mukhang hindi pa tapos to, hindi pa kayo tapos nito. Pero yung problem is nandun pa rin, hindi pa rin siya maaayos in the next 7 days. Yung feelings, yung love mukhang nandun pa rin naman. Mukhang special ka pa rin naman para dito sa tao na to. Oo. Kung nag-expect ka rin ng mga improvements, changes, itong next 7 days mukhang hindi pa. Hindi pa mag-i-improve yung mga bagay-bagay. As is pa rin. Ganun pa rin. Kaya nga sabi ko kung may mga pending dito, may mga problema sa love life mo man yan, sa career mo, andun pa rin. Hindi pa rin yan maaayos. Okay? Maganda ka. Dito sa area ng unexpected mo, anytime soon, meron something na paparating. Hindi ko alam kung tungkol saan yan. Maging alert ka, maging maingat ka. Huwag ka masyadong kampante. Okay? Next, Capricorn. Reading mo for the next 7 days. Ano yung mga dapat mong malaman? Okay? Timeless reading to, kagaya ng lahat ng time ng reading ko rito, timeless. Anumang petsa, month, or year tumating sa iyo to. Tingnan natin yung mga dapat mong malaman dito sa reading na ito. Mga signs na lumilitaw sa cards mo, maraming fire, Aries, Leo, Sagittarius, pero pwede rin may Pisces or other water signs. Ganda. Sa hindi mo inaasahan, ang ganda. Dito yung mga opportunities sa'yo, Capricorn. In love man ito, in business, in career, nandiyan yung opportunities. So, nakakasense ako dito ng meron ka ring mga kakompetensya, by the way. 5 of Wands. Sa negosyo man yan, sa love life mo, maaaring nandun yung mga asungot. may kakompetensya ka eh. Rivalry yan. Yung iba dito, pwedeng you're dealing with, ewan ko, may mga, yung mahilig gumawa ng mga drama sa paligid. So, yan. Mga chismis, drama, toxicity yung nasisense ko dito. Meron ditong mga gagawa ng issue, mga headlines, intriga, inggitan. Drama, toxicity yung nasisense ko. Hindi ko alam kung sa bahay yan, o sa workplace, or sa relationship ninyo. May mga tao rito na yun yung mga nagiging, nag-fuel or nag-create ng toxicity or drama. Pwede kasing hindi naman sa inyong dalawang magkarelasyon, pero yung mga tao sa paligid, pwedeng ganon. Pwedeng yun yung mga nagiging gatong para magkaroon kayo ng mga issues ni person. May mga bagay dito na Capricorn, dapat pag-isipan mong mabuti with the Hangman, sa love life mo man yan or sa career mo. Mayroong period ng suspension dito, which means waiting period, or yung period na kailangan mong mag-take a pause, magmuni-muni, pag-isipan muna ng mabuti. Whether sa love life man yan or sa career mo. May mga delays, definitely, Hangman yan, at saka 8 of Wands reversed.
Meron ditong mga magkukos ng delay sa career man yan or kung saan sa communication or pagta-travel or sa Oo. Pero nakikita ko nga dito parang may mga may disruptions kasi. May mga panggulo rito talaga, promise. May mga magki-create ng commotion, drama, etc., eksena para lang alam mo yun, kaya may mga delay. Okay? Aquarius, ito na yung reading mo. Ano yung mga dapat mong malaman sa susunod na 7 days. By the way, itong reading ko ay timeless, kagaya ng lahat ng reading ko rito. Anumang month or year dumating sa iyo ito. Mga signs na lumilitaw dito sa cards mo, merong Aquarius, meron ding mga fire, Aries, Leo, Sagittarius, or other air signs. Gemini, Libra, Aquarius, no? Yung mga signs na meron. Oh. So, may mga bagay dito na akala mo kaya mo na pero hindi pala. May mga bagay dito na akala mo makakaalis ka na dyan pero hindi pala. So, feeling ko lang nandun ka sa place na yun or situation na yun na maaari ka pa rin ma-stuck dun. Pero hindi yun hopeless case, kung ako tatanungin. Kasi star card at saka ito. May kakayahan ka pa rin na mabago yung situation niyan. May kakayahan ka pa rin na makaalis dyan. Okay. So, i-consider mo na lang na hindi mo inaasahan na mai-stuck ka dun, pero hindi yun hopeless. Okay? May mga bagay na put on hold dito eh. Ayan o, wala kang magagawa talaga eh. Oo. So, feeling stuck. Yun yung nafe-feel ko rito. Hindi magawa yung mga kailangan gawin or dapat gawin or gustong gawin. Hindi makaalis doon. Okay? Place man yan or situation. Love life man yan or hindi. Ano pa? May mga bagay na malapit nang matapos tong next 7 days. So, huwag kang mag-give up. Galingan mo lang, ituloy-tuloy mo yan, sipagan mo yan. Tsagain mo, konti na lang, konting tiis na lang, promise. Oo. Kasi may tendency dito niisip, parang last minute, kung kailan malapit na, doon ka pa mag-quit. 9 and 10 of wands yan, no? Basta, sa personal mo man yan, sa career mo, sa love life mo, huwag kang mag-quit. Ayan yung star, paparating na yung kahilingan mo. Mangyayari na yung gusto mong mangyari. Maging patient ka lang, huwag ka lang mag-give up. Matatapos na rin yung dapat matapos dito. And eventually, makakagaan ka na kung mahihirapan ka dyan. Matatapos na rin yung period ng paghihintay. Yun na yung nafe-feel ko dyan. Okay? Pisces, ito yung reading mo for the next 7 days. Ano yung mga dapat mong malaman? Ano mang month or year makarating sa iyo ito, Pisces, lahat naman ng reading ko po rito ay timeless. Check natin tong mga energies dito. Sa susunod na 7 days, anong meron? Mga dapat malaman. Possibilities. Mga signs na lumilitaw dito sa reading mo, pwedeng may Capricorn, pwede rin may mga water na kagaya mo, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin mayroong Aries, Leo, Sagittarius, or Taurus, Virgo, Capricorn. Pero strong energy ni Capricorn. So, ang wala lang dito ay air. Pero it could be any sign, kahit na anong sign. Basta binanggit ko lang sa'yo kung ano yung mga signs na naglitawan dito. Nako, Pisces, may mga bagay dito na kahit na ganun katindi yung kapit mo, alam mong hindi makakabuti para sa'yo yan. Ito ha, general energies, career, love life, kung saan tumutugma sa'yo to lahat ng mga sasabihin ko rito. Bahala ka na, hindi ako psychic, hindi ko alam yan. May mga bagay dito, Pisces na sa ayaw at sa gusto mo, dapat mo nang i-let go, bitiwan mo na yan. May stuck ka lang na may stuck dito sa devil situation na to na alam mo namang walang mabuti
na may dudulot sa iyo to. Person man yan, relationship, gawain, situation, work, whatever. Nababaon ka na nababaon dito, nai-stuck ka. Hindi ka mag-grow. Wala ka mararating. Kasi natatali ka lang dito eh. Ang nagte-take over sa iyo itong devil situation na to. May it be a relationship, a person, a situation, a bad habit, mentality, kung ano man. Ikaw rin naman na magpapalaya sa sarili mo dito. O, itong devil card, anything na maaaring magte-take over sa'yo, magko-control sa'yo eh. Kumbaga, inaalaw mo na ito na yung mag-take over sa'yo. Nawalan ka na ng control sa sarili mo. Nawalan ka na ng sense ng tama, mali, mabuti, masama. Ang alam mo lang is yung desire mo. Ang alam mo lang yung feeling na gusto mo to. To the point na na-attach ka na, na-stuck ka na dyan, ka na makaalis dyan. Nag-relay ka na dyan. Hinayaan mo na yan na lang yung mag-take over sa buhay mo, sa sarili mo. Okay? So, yung mga bagay dito na dapat, i-let go mo na. In terms of money, I don't think na magiging okay. Yung iba sa inyo, baka may problem kayo when it comes to bisyo, etc., spending. May mga bagay dito na nadideplete. Especially sa pera. Nauubos yung pera, nauubos yung savings. Okay? Okay, may iba dito kung love life to. Pwedeng bawal na pag-ibig. Or matindi yung obsession, attachment. Pwedeng iba, malayo kayo sa isa't isa. Pwedeng LDR. Pwedeng yung iba, gusto mo tong person na to, or gusto ka niya, mahal mo siya, or mahal ka niya, kaya lang hindi kayo pwedeng magkatagpo. Kasi hindi pwede, kasi bawal, or magkalayo kayo talaga. Okay, nakikita ko rin dito na pwedeng wala rin talagang magandang patutunguhan tong connection ninyo eh. This is something na maaaring hindi na talaga siya mag-expand pa. Okay? So, yun lang. Maraming salamat for watching. Kung bago kayo, don't forget to subscribe, follow, palib na lang ako ng heart, ng like, ng comment, pa-share. God bless. Babush!